Ace of Crafters, mga kausok, pag-usapan naman natin yung rib-eye steak or beef grading in US, no? Pag sinabi mong rib-eye steak, isa lang yung pumapasok sa isip mo, no? Malasa, malambot, marble, yan. Pero alam mo ba kung bakit ganun kasarap ang isang rib-eye? O yung iba, bakit hindi ganun kasarap nung tulad ng nakainan mo sa isang restaurant? Well, ang sikreto or ang nakabase ito sa USDA beef grading system. No? Sa Amerika kasi lahat ng beef na binibenta commercially, chinecheck ng USDA. Ano yung USDA? US Department of Agriculture. May grading system sila para masukat yung quality ng karne base sa marbling at maturity ng baka. Unang tinitingnan nila is yung marbling. Ano ba yung marbling? Yung mga linya ng taba sa loob ng karne. Hindi lang siya pampalasa. Yan ang dahilan kung bakit juicy, buttery at flavorful yung steak. Pangalawa, yung edad ng baka. Mas batang baka, mas malambot ang karne. No? May tatlong main grades para sa consumer beef. Yun yung select, choice, and prime. O yung select grade, ito yung pinaka-lean or pinaka-konti yung marbling. Kaunti lang ang marbling kaya medyo dry kung hindi tama ang luto. Pwede sa quick cooking pero hindi ideal para sa ribeye kung gusto mo talaga ng juicy. Pangalawa, choice grade. Ito yung sweet spot, kumbaga. Saktong dami ng taba, malambot at flavorful. Perfect to for grilling, pan-searing or kahit oven roasting. Kung gusto mo ng solid na steak experience without breaking your pocket, ito ang piliin mo, no? Prime grade, ito naman yung highest grade, no? Sobrang daming marbling, super lambot. Madalas ginagamit to sa mga fine dining or mga prestigious hotels and restaurants. Yan. Kung gusto mo ng restaurant level ribeye, itong hanapin mo. Pero syempre, mas mahal din siya, no? Ang ribeye steak, kilala kasi siya sa richness and tenderness, no? Kaya kung bibili ka ng ribeye, mahalaga USDA grade. Kasi kahit magaling ka pa magluto, kung pangit yung cut, limitado yung resulta. Well, maganda tingnan sa picture, pero pag kinagat mo na, that's where the difference sets in. Pero kung choice or prime ang ribeye mo, kahit simple lang, asin, paminta, konting mantika, konting butter, rosemary, garlic, nako, panalo na kaagad, no? Kaya next time na nasa meat shop ka, or kahit anong well, hindi naman siya makikita sa mga palengke, pero doon sa mga meat shop na nag-offer ng ribeye steak, ang hanapin mo lagi yung may USDA stamp, no? Or meron naman yung label. Check mo kung select, choice, or prime. Kung hindi nakasulat, tanong mo doon sa nagbebenta, no? Kasi yung quality ng steak, nagsisimula talaga yan sa quality ng karne. So, USDA graded ribeye, choice, or prime, yun yung masarap, malambot. Syempre, medyo mas mataas ang presyo, pero sulit naman pag kinain mo. Pero good news din, mga kauso, kasi meron na ring mga alternative na beef na you can source locally, no? Well, imported siya from Australia, pero dito siya pinataba at in-slaughter, no? So, yun ang titingnan natin sa susunod nating video na hindi na rin lumalayo yung locally fattened na beef from Australia. Alright, thank you very much for watching and smoke on!